Ganda ng cellphone. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Magandang araw po. At masayang-masaya po ako na pwedeng makasama muli ang ating mga kapatid, mga sisters and brothers. Tawagin po natin sabay-sabay yung mga tita natin. Nasa loob po yata yung mga tita natin. Tita, punta po kayo dito ha. Okay, welcome po natin yung mga kasi sila po yung naghahanda ng pagkain po natin. Kaya medyo marami man pong pinagkakabalahan sa paghahanda ng ating masarap na pagkain. Pero kailangan din po natin makarinig ng masarap na salita po ng Panginoon. Okay. Tita, okay. Punta po kayo dito at sabay-sabay po tayo makinig sa ating Sunday service. Muli, isa po mapagpalang araw sa ating lahat. Magandang araw po. Magandang araw. At masayang-masaya po kasi marami po tayong bisita ngayong araw. Meron pong galing sa mga malalayo. Sabi ni Sister Juby, ako po ay galing sa Padjo. Pero actually, meron po tayong galing sa Gyeongsangbuk-do, Gimchon. Ano yun? 4 hours. Pero kasama po natin sila ngayon. Si Kuya Jeric. Ayan. Welcome nyo naman po. Ayan. Kasi yung school niya nasa Gimchon. Pero yung puso niya andi dito. Kasi meron siyang kasama dito eh. And then, akala ko dati si Kuya Jun. Hwasong kasi, malayo, Hwasong. Nalalayo ako sa... nung nagkaroon ng Padjo, parang kabilang kanto na lang yung Hwasong eh. Nung nagkaroon ng Gimchon, ito kabilang kanto, ito kabilang baryo na lang. Malalapit po tayo. Si Sister Sheb, iniisip niya, Pastor, kami nag-offer po sa akin sa Pyeongtaek, tsaka sa Hwasong. Pyeongtaek, may Gimchon tayo. Okay lang, malapit din yung Pyeongtaek kahit malayo. Hindi na ganong kalayo kasi sabi ni Sister, Pastor, distance doesn't matter. Dati kasi yung narinig ko, Pastor, age doesn't matter. Ngayon, distance doesn't matter. And that is for the glory of God. Amen? And welcome po, meron pa po tayong galing sa mas malayo, galing pong Pilipinas, si Kuya Don. Ay, tao po ba? Ayan, kasama po natin. Hindi lang po natin makakasama ngayong araw kasi maraming beses po natin makakasama sa susunod pa na mga araw. And welcome po natin sila. And kasama din po natin si... Ano pa pangalan natin? Opo. Estela. Si Ate Estela. Nakasama po natin sa... Anong event? Sa winter camp. Okay. Anyway, welcome po dito sa ating event. Meron tayong mga ibang kasama actually, pero meron pong iba sa kanila. Sinisipon, Inoubo. Pag-pray po natin yung mga ibang kasama po natin. Di man po natin sila makasama ngayon sa face-to-face. Kasama naman po natin ang presensya ng Panginoon. Kasama po nila sa ating online, dito po sa ating live Good News Filipino Church. Muli, isa pong magandang araw at simulan po natin ang ating Sunday worship service mula po sa pagbabasa po ng Biblia. Basahin po natin sa Mateo, Kapitulo 22. Basahin po natin po mula sa versikulo 1. Sige, kung meron po kayong mga Biblia, napakalaki po ng dalang Biblia ni Kuya. Kitang-kita hanggang sa malayo. Pasok sa isang kamay. Pero at least, meron. Ang importante meron. Okay. So, tingnan po natin dito po sa ating screen. Makikita po natin Mateo 22 mula po versikulo 1. Sige po, basahin ko po at pwede nyo pong sundan sa ating mga mata. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghahanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. Ano po ibig sabihin ng piging? Sila sister, ang daming kwentuhan eh. Ano ibig sabihin ng piging? Handaan ng kasalan? Piging. Sister Jessa.
Piyesta. Okay, ayan, piyesta. Meron pong piging piyesta ng kasalan. Next. At sinugo ang kanya mga alipin upang tawagin ang mga inanyahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Itong anak ko, nowadays, salitang natutunan niya, ayaw daw eh. Ayaw magsidalo. Next. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyahan, narito inihanda ko ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang mga lahat ng mga bagay ay naghahanda na magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Next. Na dapat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad at isa'y sa kanyang sariling bukid at isa'y sa kanyang mga kalakal. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwagi at pinagpatay. Datapat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Na magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalanan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Hindi karapat-dapat ang mga inanyahan. Magsiparon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat inyong mga susumpungan. At nagsilibas sa mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nasumpungan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Hanggang versikulo 10 ang ating binasa ngayong araw. Welcome po muli. Pangatlong welcome na po kasi ako po ay sobrang natutuwa na makasama po ang ating mga kapatiran sa araw po ng Panginoon. Alam niyo po ba sa lahat po sa lahat po ng linggo, meron pong linggo na pinaka-importante. Siyempre, ang bawat linggo ay linggo ng Panginoon. Pero meron pa pong isang bagay na dapat po nating alalahanin. Meron pong isa pang linggo na napaka-importante sa harapan ng Panginoon. Kasi tayo po ay hindi po nabubuhay sa harapan ng tao, tayo po ay nabubuhay sa harapan ng Diyos. Sa madaling salita, kung tayo po ay nabubuhay sa harapan ng mga tao, sa madaling salita, yun po ay, ano pong tawag doon? Plastic. Ibig sabihin, sa harapan ng tao, hindi tayo pwede magpakatotoo eh. Tama po ba? Sa harapan ng tao, pwede po tayong minsan nakasmile, pero mamaya pagka nakatalikod, ilang beses na palang pinatay sa puso. Ikaw, ganyan kaya. Hindi natin malalaman kung sa harapan ng tao, tama po ba? Pero kung sa harapan ng Diyos, itago ko man yung puso ko o hindi, I cannot hide my heart in front of the Lord. So, ang tao ay hindi dapat nabubuhay sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Panginoon. Pero ang araw po ng linggo ay araw po ng Panginoon. Pero hindi, sa bawat linggo, meron pong linggo na napakahalaga. Ito po ay yung unang linggo po ng unang buwan. Ngayon po ay May 3. Tama po ba? Okay, siyempre, pwede po tayo magkaroon ng ibang mga okasyon, mga pinagkakabalahan, mga pinagdadaanan. Pero po tayo mga ganong mga bagay na pwede po nating ma-encounter. But if we value the day of the Lord, and especially we value to remember how faithful and grateful is our Lord on the day of the Lord, sa unang araw ng buwan, 1 Corinthians chapter 11, makikita po natin kung paano ay sinabi ng Panginoon sa atin, alalahanin ninyo. Ano ang alalahanin natin? Alalahanin natin ang pagkamatay ni Kristo. Kaya meron po tayong tinatawag na communion service. Kanina po nagkaroon na po kami, kaya ngayon, pinapaliwanag ko na lang para malaman po ninyo. The first Sunday of the first month is very important because we can have time to reflect and meditate and think of the Lord. Ganito pala yung ginawa ng Panginoon sa akin. Inaalala po natin. Siyempre, pagka lumipas na po yung matagal na panahon, meron pong maganda at meron pong hindi maganda.
But when we come to the time to reflect yung mga nakaraan, meron tayong pasasalamat eh. Si Juan, ganito, tinulungan niya ako during my hardest time. Sige po, bigyan po natin ng kaunting oras para balikan yung mga nakaraan. Hindi po yung mga mapapait na mga nakaraan. Yung mga nakaraan na pwede po nating pasalamatan. Kasi alam po ninyo, ngayong few days ago, meron pong isang matanda, 82 years old, bumisita po dito sa ating center. Koreano po siya. Pero, for 40 years of his life, ang ginawa niya ay puro, nag-imbento. Tapos siya ay nag-experiment. Until he found out kung ano yung mga bagay na ikabubuti ng ating health. So, ang niya is, agenda niya sa buhay niya is para tulungan yung mga matatanda na mabuhay ng mahaba. So, naging professor siya sa iba't ibang school. And then, during his course, na-dispatch po siya sa Philippines, 1993 daw eh. He was a professor in UST. Major in physical education, pero ang tinuturo niya ay about sa health. For 1 year, when he was in the Philippines, sobra siyang nagpasalamat kasi meron daw isang Pilipino tumulong sa kanya. Ngayon, ang reason kung bakit siya pumunta dito, Pastor, nakita ko kasi Pilipino Kabayan Center. Pilipino, may connection. Pastor, ako hinahanap ko rin po yung ganitong Pilipino kasi Christian church di ba Christian? Opo, Christian po ako. Pwede mo bang mahanap kung ano pong church ito? Yung binigay niyang address sa akin, Incheon Namdonggu, halimbawa sa Philippines. Kasi Manila, Sampaloc. Paano ko hanapin yung church mo dun sa Manila, Sampaloc? Ang laki-laki ng Manila, Sampaloc. Siya po, ito po yung tao na tumulong sa akin. Ngayong ako ay matanda na, kasi mayaman na siya eh. Nag-success na siya sa buhay niya eh. But he come to the time to reflect. Itong tao naging mabuti sa akin to. Tumulong sa akin to. Gusto ko siyang pasalamatan. Gusto ko siyang i-meet ulit. Kaya siya pumunta dito para hanapin yung tao na sinearch namin. Nahanap na po namin yung address. Nahanap na po namin yung church. Nahanap na rin po namin yung pastor. Ang problema, wala pa yung contact number. Lolo, hintayin po konti. Hanapin po natin yung tao na yan. So, sobrang tuwa at galak niya. Nagbigay pa ng regalo sa amin. Nagbigay pa ng kung ano yung binigay pang health, ano ba dito? Pangpaganda sa ating health. Kaya, after nun, naalala ko. Tayo din, pagka lumipas yung oras, we are having a time to reflect yung mga nagiging pasasalamat sa ating buhay. Dahil kay Juan. Dahil sa kanya, marami pong salamat. Pero alam nyo, yung pinakadakilang pasasalamat ay ang pasasalamat sa Panginoon eh. Kaya, binibigyan tayo ng oras sa araw ng linggo ha. Pasalamatan natin ang ating. Paano natin pasasalamatan? Kailangan natin bigyan ng oras. Kung mahalaga, I have to invest time. Mamaya, meron po tayong investment time kasi meron po tayong mga investor topics mamaya, maririnig po natin. Pero, if you think that thing is valuable, you are going to invest. Tama po ba? Bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng halaga, bibigyan mo ng pera. Pero kung hindi mahalaga, babaliwalaan mo lang. Tama po ba? Kaya kung meron po mga tao na hindi ka binibigyan ng halaga, ibig sabihin, hindi ka mahalaga. Naintindihan mo? Pero kung kaunti man, nabibigyan ka ng oras, nabibigyan ka ng pansin, ibig sabihin, mahalaga ka. Di ba, Sister Sheb? Binibigyan ka ba ng oras? Ang tanong, binibigyan mo ba ng oras? Kasi yung Panginoon ay laging nakalaan ng oras para sa atin eh. But the question is, do I have also the time to give to the Lord? Kasi kung ibig sabihin, mahalaga sa akin. Kaya sa araw ng Sunday, keso ganyan, keso ganito, pero sa puso ko, naalala ko sa loob ng isang linggo, naging mabuti ang Panginoon sa akin. Binigyan niya ako ng ganitong kalakasan, binigyan niya ako ng ganitong kasiyahan, binigyan niya ako ng ganitong pag-asa para ma-overcome ko yung mga ganitong hinaharap ko, mga ganitong pinagdadaanan ko.
Marami pong salamat, Panginoon. Kaya, I have time for the Lord, not only to praise the Lord, but also to listen to the Word, but also to share my heart, to share my testimony. And through that, I can have deeper and deeper relationship with the Lord. Amen po ba? Now, the point is, etong first week of first month ng Sunday, we are having the communion para alalahanin yung naging laman ni Kristo. Kaya meron po tayong eating of bread. Ayun ay, kumbaga, para alalahanin yung naging katawan ni Jesus. And then there is a time to drink wine. Yun naman ay para alalahanin ang dugo ni Jesus. Yun ay ginagawa po natin in the first month, first week, first Sunday of the month. Ayun po yung araw po natin ngayon. Kaya sinasabi ko po, napakahalagang araw. Pero hindi lang po yun, alam niyo po sa Korea, just to give you additional information. May, the month of May, is very valuable to many Koreans. Do you know why? Kasi sa araw po ng May, andito po yung Labor Day. Naman, nakapagpahinga po ba kayo nung araw po ng labor? Ako po ay pinagod ng anak ko paki. Alam niyo, ibig sabihin paki. Labas tayo. Ikaw, 1 taon ka pa lang, alam mo na yung lumabas ha. Igo. Kaya, huwag niyo pong pakitaan ng pagkain. Pagka nakakita ng pagkain, nako, delikado na. So, araw ng Labor Day. Meron pa sa darating na ngayong linggo, Tuesday, Original. Araw ng mga bata. Meron pa, Oboinal. Araw ng mga magulang. Dati kasi merong araw ng nanay, araw ng tatay. Paras na ba kayo Isa na lang kasi ang dami ng celebration. Kaya araw ng magulang, Friday. Yung mga araw na yan, red calendar po yan. Ibig sabihin, walang pasok. Sayang kung kailan red calendar, tsaka ako na-release. Dapat ito yung araw na papasok ako eh. Kasi double pay yun eh. Nako, mali yung timing ko. Hindi ibig sabihin na yung linggo na yun, yung araw na yun, kaya ako nakapag-release. Hindi magandang timing. Ang pinakamagandang timing na pinagkaloob ng Panginoon. So kung nasan ka ngayon, kung nasa anong oras ka man ngayon, yun yung araw na ipinagkaloob sa akin. We don't have to look for the other or what is better, which is better, because what God has given and what God has allowed for me, yun yung pinaka-best. Kaya ako po ay hindi naniniwala sa sayang. Yung salitang sayang. Kung siyempre siguro nakaugalian po natin, expression natin ay sayang. Pero alam niyo, ibig sabihin kasi ng sayang, halimbawa, narinig ko kahapon 1 + 1. Chicken, ay sayang. Bakit ngayon ko lang nalaman? Dapat nalaman ko kagad para nakapag-chicken tayo. Ibig sabihin ng hindi ko nalaman, hindi ko narinig, hindi pinagkaloob sa akin. Amen? Kasi isang araw, meron kami talagang favorite na isang shop na pinupuntahan sa Myeongdong. Every time na may mga bisita, pinapatingin namin, ito po, pinakamasarap dito. Pagdating namin doon, ay wala. Saan na kaya? Lumipat na kaya sila ng pwesto? Na-bankrupt na kaya? Bakit kaya sila wala? Sayang naman. Sabi ng katabi ko, you know, Pastor, I don't believe in sayang. Okay lang kahit wala sila dyan kasi hindi yun ang pinagkaloob sa atin eh. It means, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So, ibig sabihin, if it's not meant to be, hindi mangyayari. Kaya walang sayang. Kasi kung ano man yung binigay sa akin, yun yung para sa akin. Amen? Kaya yung araw na kayo po ay andi dito. Ito rin yung bagay na kailangan natin pasalamatan sa Panginoon. Kasi kahit gusto ko mapumunta, hindi ibig sabihin na gusto ko, mangyayari. Kasi alam nyo, yung isang sister po natin kanina pumunta dito eh. Si Sister Ganda. Kasi dito po sa church natin, wala pong pangit eh. Si Sister Ganda, andi dito kanina, pero umalis din. Bakit po, sister? Kasi sinisipon ako, kasi inuubo ako, baka makahawa ako ng iba. Di baling magkasakit, dapat ako lang yung magkasakit, ayoko makahawa ng iba. Okay, sige sister. Okay lang, umuwi ka muna. Sa online ka na lang.
Hindi ibig sabihin na gusto ko, pwede. Na hindi na. Kung hindi pinagkaloob, hindi rin pwede. Kaya lahat ng bagay na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon. Sister Joby, nung nakaraang linggo pa, Pastor, gusto ko na po pumunta dyan sa church. Pero andito pa po ako sa hospital. Ano magagawa natin? Hindi pinagkaloob. Tama po ba? Ibig sabihin, not everything happens according to our will, but according to His will. Amen? So, today, what I want to share, itong value. Kanina sinabi ko, sayang. Kung hindi para sa'yo, hindi mangyari. Kaya itong araw ng Sunday, napakahalaga sa ating lahat. Pero itong first week, first month of this Sunday, araw na para alalahanin po natin kung ano ba yung ginawa ni Jesucristo para sa ating buhay. Ano po ba ang ginawa niya? Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Isaiah chapter 53, makikita po natin. Siya ay namatay dahil sa ating mga pagsalangsang. Ibig sabihin, dahil sa ating mga kasalanan. And the iniquities of all was laid on Him. Lahat ng ating mga kasamaan, lahat ng ating mga kasalaman ay naipasa na sa Kanya. Yun yung ginawa ni Jesus. Kaya, sa pamamagitan ng katawan ni Jesus, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay, ngayon, ay pwedeng mabuhay na mapagpalang buhay wherein we can cherish the everlasting life that God has given unto us. Today, binasa po natin ang book ng Mateo, Kapitulo 22, mula po sa versikulo 1. Ito po ay kwento na about sa merong, ano po meron kanina? Anong piyesta ang sabi dito? Piging kasalan. So, merong piyesta eh. But you know, inside of the Bible, each story, each message, meron pong gustong iparating sa atin. Kumbaga, nagbibigay ang Panginoon ng mga halimbawa para mas maintindihan natin. Kaya itong piyesta, itong hari, represent the image of God. Yung Panginoon daw ay naghanda ng piyesta eh. Ibig sabihin, pagka pumunta sa piyesta, ando doon na lahat. Tama po ba? Lahat ng hinahanap mo, ando doon na lahat. Halimbawa, kakain po tayo. Saan mo gusto kumain? Sige, tanongin mo natin. Mula sa kanan. Sister Thea, anong gusto mong kainin? Ha? Bulalo. Sister Juby. Sister Sheb, wala kang gustong kainin? Ay, nako. Nilibre ko sana, wala pala. Sige, next time na lang, sis. Wala kang gusto. Kunyari, merong birthday, merong piyesta, anong gusto mo? Tatanungin ka. Spaghetti. Ano, pababa, pataas? Sa gitna lang, okay. Sister Juby? Wala po kasi bawal yung pista sa relihiyon natin. Hindi. Kumbaga, ikaw lang, personally lang. Anong gusto mo? May manglilibre sa'yo. Anong gusto mo? Gusto ko lechon. Lechon, okay. Pansit. Oh, pang birthday yung mga may spaghetti, pansit. Kompleto na. Si ate. Lechon. Alam niyo nung pumunta ako sa Pilipinas, ang dami ko rin gustong kainin. Pero, syempre, 3 times a day lang, di ba, yung kasya sa tiyan. Paano ko pagkakasyahin? Kailangan ko pupunta sa... Saan? Saan ako dapat pupunta para matikman ko lahat yun? Sa restaurant. Sa pista. Eat all you can. Okay. Sa Eat All You Can. Yaki Mix. Sa Pampanga, sikat po yung kabalin. Lahat ng iba't ibang pagkain, pwede mo na matikman eh. When you are inside of that restaurant, you can already eat everything. Kaya nung isang araw, sabi nung isang brother, kayo mga boys, brother, anong gusto ninyo? Ako gusto ko ng gamjatang. Ako gusto ko ng samgyetang. Gusto ko ng ganito. Ang dami niyo gusto. Sabi nung isa, pwede pa ba kayo yung sa kuko? Munti ka nang lumabas yung isang malaking palad ng kamay eh. Anong gusto mo? Kuko? Okay. Alam niyo po yung kuko, di ba?
Masarap. Natikman niya na ba? Mahal. Ay, mahal. Okay. Ate, natikman niyo na. Oy, yung Nox. Natikman mo na? Ay, hindi pa. Sayang. Si Kuya. Ashley. Natikman niya? Ashley, natikman na. Ashley, natikman na. Sampal pa, Pastor, wala. Okay. Wala pa nga. Pero, merong Ashley, merong Kuko, merong mga Shabu All Day, mga ganitong unlimited. Etong si brother, ako po, gusto kong Kuko. When you go inside of Kuko, ando doon na lahat o hindi? Ando doon eh. Lahat ng klaseng pagkain, pwede nating matingman. Naintindihan po ninyo? Yes, for the kingdom of God, for the kingdom of the Lord is like a feast. Ngayon, para madali po nating maintindihan, merong gustong iparating yung Panginoon sa atin eh. Amen? There is a message that God wants to deliver, pero syempre dahil, kumbaga, sabihin po natin, yung understanding ko is mala elementary. So gusto ng Panginoon, sige, para maintindihan mo ng mabuti, ito ipapaliwanag ko ha, yung Panginoon, ang kanyang kaharian ay parang piyesta. Naintindihan mo ha? This is how God is talking to us. Now, inside of this feast, balikan po natin mula sa unang bersikulo. Ano po sabi kanina? Verse 2. Tulad ang kaharian ng langit ng isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang mga anak na lalaki. Next. At sinigo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga ina niyan sa piging na kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. Now, here is the interesting thing. Someone is inviting, pero gusto o ayaw? Ayaw. Now, before we go to the next chapter, let me ask a question first. If someone is inviting you, tara, kain tayo. Is there any reason to refuse? Si Kuya. Wala eh. Si Ate, meron? Depende, Pastor. Depende kung anong pagkain. Okay. Kung merong manlilibre sa atin, of course, why not? I'm not going to reject. Kasi ako, not eat all you can. I can eat everything. So, ano man yung nasa lamesa, pwedeng sa akin. Katulad po ni Hayon, ano man ibigay sa kanya, pwedeng pwede. Kaya, but here in the story, yung hari ay naghanda ng piyesta, naghanda lahat. Ang gagawin nyo lang is, punta lang kayo dito. Pero ayaw daw nila magsidalo. That is very interesting. Very questioning. Ano ba yung pagkukulang? Ano ba yung nagkulang? Ano ba yung wala? Kasi ngayon kasi nag-invite din po kami. Although, hindi ko na isa-isa yung mga tao kasi sobrang dami ng mga tao. So sabi ko, nag-post na kami, you are welcome and you are invited because today we're going to have gender reveal. So nagulat ako kasi akala ko mapupuno yung center natin Hinanda ko mga 70 chairs. Napuno na ang lamesa. This is a good news. Siyempre, hindi naman nila anak yan, kaya wala silang pakialam. Di ba? Hindi naman anak ng bayan. Kaya siguro pwedeng maintindihan. Pero, merong piyesta. Siguro, hindi naman tayo piyesta. Pero, similarly, with this story, we have katulad ng piging ng kasalan. Naintindihan po natin. Pero ano kayang reason? Busy, hindi imbitado. Siguro, yung mga ibang tao, pwede na lang isipin, hindi naman ako invited dyan No? Siguro yung iba gusto nila, pero iniisip nila, hindi naman ako imbitado dyan Punta kayo lahat dito Siguro may nahiya. Paisipin din, Pastor, na pumupunta lang dito dahil sa passion. Okay, pwede rin. Nahiya sila Baka pagpunta ko dyan, sasabihin, dahil may kainan, tsaka ka naman nandito, pagkapagkain, nandito ka. Baka may mga ganun magsabi, So, may mga iba-iba, nag-iisip na ganito. Siguro, pag kami pagkain ng... Actually, which is true, ako rin, pag kami mga kasal, pag kami mga birthday, talagang present. Hindi lang present, may dala pang bag. Una, magaan. Kasi, pag kami natira, kuha na kayo, huwag kayong mahiya. Ay, nako. Ako talaga, wala po akong hiya. Hindi ako mahiya. Ito po, nagdala ko ng bag, So, siguro, they have different reasons. But, let's continue. Verse 4.
3 mo na pala. Ayaw magsipagtalo. 4. Muling nagsugo siya ng ibang mga alipin. Sinabi, sabihin ninyo sa mga ina niya, narito ininda ko ang mga aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka. Ang ibig sabihin ng pinatay ko ang aking baka ay, ibig sabihin, there's a meaning. Pagka nagpatay ka ng baka, hindi lang ibig sabihin may piyesta. Halimbawa sa Pilipinas, di ba, pagka may piyesta, kumakatay ng lechon. First time ko lang na-experience yung lechon sa buhay ko nung pumunta ako kila Sister Joby. Nung nagkaroon tayo ng first event ng Korean class, nagpadala talaga isang lechon. Pagka may mga piyesta, pagka may mga handa. So, dito rin, hindi lang simple dahil mayroong piyesta kaya pumatay ng baka. Ibig sabihin, ang pagpatay po ng baka ay in the time of the Israelites. When you are giving the offering in front of the Lord, it is or representing ikaw ay nag-aalay ng kabayaran ng kasalanan. So yung saserdote, kailangan pumatay ng tupa o kambing. But this tupa o kambing represent an individual sin. But in the time of the Israelites, once a year, meron po silang tinatawag the Great Atonement Day. Once a year, ay kumakatay sila ng baka naman. Yun ay para sa pangkalahatan. Tama yan. Pangkalahatan ng mga tao. Kaya meron pong the Great Priest na represent lahat ng tao. Siya yung tatanggap, siya yung magpapatong ng kamay para matubos at mabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin ay, dahil kayo ay nabayaran na. Sa harapan ng Panginoon, kailan ba siya nagkakaroon ng piyesta? When one encounter change in their life. It means from being sinner to righteous. It means dati siya ay nasa old life. But now, since you accept and believe in Jesus, you are a new creature. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago eh. Kaya merong piyesta, merong kasalan, merong celebration. It's because God is happy. Why God is happy? Itong tao, tinanggap niya yung good news of Jesus Christ. Sige, magpiyesta tayo. Maghanda tayo. Kaya pumatay ng baka. Ibig sabihin, represent, yung kasalanan ay nabayaran na. Pinatay ko ang aking baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Ready na lahat. All you have to do is enjoy. You know why God created man on the last day? After ginawa ng Panginoon sa ika-6 na araw ang tao, sa ika-7 araw ang Diyos ay nagpahinga. Bakit? Kasi lahat ng ginawa ng Diyos, hinanda niya muna yung langit at lupa, yung isda, yung himpapawid, yung mga nature. At sa huling araw, ikaw, tao, all you have to do is just enjoy what God has done for you. Hinanda na lahat ng Panginoon. Kaya sa huling araw, ang Diyos ay nagpahinga na lang. Sa atin din, ano ba yung ginawa ng Diyos? Ginawa niya na lahat. Meron na dito, lechon. Meron na dito, baboy, spaghetti, pansit. Ano na lang gagawin ko? Punta na lang kayo dito. All you have to do is just enjoy. Kasi lahat ay nakahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalanan. Now, the king is very eager and very excited to welcome the delegates. The participants, kain kayo dito, mag-enjoy kayo dito, kasi andi dito na lahat. Pero next, ano ang sabi nila? Dapat hindi sila pinansin. Ito ay hindi galing sa atin, kundi galing sa salita ng Panginoon. Sila ay hindi pinansin. At sila ay nagsiyaon sa kanilang lakad, at isa'y sa kanyang sariling bukid, at isa'y sa kanyang mga kalakal. Dalawa yung pinapoint out. Bukid. Ano yung bukid? Trabaho niya eh. Farm, di ba? Kalakal. Ano po yung kalakal? Business niya. Trabaho niya, pera niya, ano niya. Now, these are the two major, siguro, factors or important things that we may have in our life. Yung trabaho, yung pera. Tama po, hindi. There's nothing wrong with this. Pero, saan po ba nagkakaroon ng conflict when it comes to this point? In this story, God has prepared something,
But because your priority is not what God has prepared for you, but what? Yung pera mo, yung trabaho mo, yun ang importante sa akin. Pero sa harapan ng Diyos, importante yun. Pero mas importante kung ano yung handa ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Pero bago yun, hindi nila pinansin. Nagsiyawan sa kanila mga lakad. It means before they reject, before they refuse, there is a reason why they reject. There is a reason why they refuse. It's because mas mahalaga kung ano yung nasa kanila kaysa sa Panginoon. Ibig sabihin, nang mas mahalaga yung sa akin kaysa sa Panginoon, hindi nila nakita kung ano yung halaga na meron sa Panginoon. Amen? Yes. They don't know the value. Hindi ibig sabihin na hindi makapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagpahal. Ang Panginoon ay faithful and always there and willing to help us, willing to protect us, and willing to go with us. But why we cannot appreciate? Because we don't know the value. Why people cannot appreciate you? Because they don't know your value. Why a lot of people go OFW? Because people, sorry to mention the word, people in the Philippines, they're not well treated. Magkano yung isang araw na sahod? Grabe, nung pumunta kami ng Minute Burger. Ang dami po sa Davao dyan sa mga Mindanao area. Isang araw, ang sahod po nila ay 430 pesos, 12 hours. Taga saan po kaya, ate? Cebu kayo. Medyo mas mataas po ng konti yung Cebu kesa sa Davao, Jensan, or other area. Kasi medyo, mataas na city. Pero, nung ako po ay nasa Tagum, Jensan, sobrang mababa na. Mas below the minimum. Ngayon, pag sila ay nasa Korea, dito sa Korea, let's change the term na appreciate. Dito, mas napapahalagan. Pero totoo yun, ang dami mga Korean nag-business sa Philippines. Alam niyo kung anong reason? Straightforward, mura daw ang tao. Hindi po ba nakakakilabot konti? Mura daw ang tao. Ibig sabihin, yung ano ba yung ibang term na mas maganda? Kumbaga, yung arawan. Tama ba yun? Yung arawan ay mas mura eh. Yung labor, mura eh. Isang araw, 500, 600. Pati yung mga namamasada, yung pinakakita nila, hindi man umabot ng 500, 600. Kaya dito, trabaho lang. Yung gastos, doon sa Philippines. Kasi, dati mura yung bilihin sa Pilipinas. Ngayon, halos parehas na sa Korea. Gastusin mo dito, parang halos parehas na kasi. Pumunta po ako sa Jollibee. Extra rice, 40 pesos. Dati isang meal, pwede na maka 40 pesos, no? Ngayon, extra rice na lang. almost same na. Pagka kakain kayo sa labas, kunyari sa SM, at least dapat meron kang isang buong 1,000 o kaya 2,000 para makakain. Now, what I want to share is, our value when we are in Philippines, mababa. Tama po ba? But if we are in Korea, mataas o hindi? Ibig sabihin, saan ba ako nabibilang? Ngayon, yung Panginoon, yung value ng Panginoon ay mahalaga eh. But they don't know the value. Kaya, madali na lang hindi pansinin. Tama po ba? Madali na lang ayawan. Kasi hindi naman sa akin mahalaga. But if there is something that is important and valuable, you are going to invest. You are going to give time. You are going to give your effort. Naintindihan po ba natin? If that matters to me. For example, may isa po tayong kasama, si Mikey Bay, business. Ano yung sa kanya? Make your brand. Sabi ko, brother, meron tayong event next week. Ano yun? Make your bag. Ayun, oh. Make your bag.
Ikaw, make your brand. Ngayon, if people are investing into business, okay yon. Kasama natin si Kuya Don. Ang last name niya is Robinson. Kasi yun ang isi-share niya mamaya sa atin. So, siya po yung anak ng Robinson. Hindi nyo alam kaya hindi nyo pinapansin. Pero mamaya pagka nalaman ninyo, nako. Hindi nyo pa alam yung halaga ngayon, kaya ano lang yan, parang isang kuya sa tabi, isang manong sa tabi. Pero mamaya pagka nalaman, ikaw ba yung anak ng opo, ako po yun. Ngayon, bibigyan ng halaga, sir, pwede po ba ako pa-autograph? Sir, pwede po ba ako pa-picture? Baka mamaya, ganun eh. So, kasi nung nasa po ako, nagulat ako ang exit ko, Cebu Airport. Normally, pagka pupasok kayo ng airport, ano yung titingnan nila? Ticket o kaya... Nung papasok na ako, Sir Joshua, ikaw ba yan? Yes po. Sir, ako po yung nakalaro mo ng basketball dito sa Hogo po. Yes sir. Ako po yung EPS dati. Ako po yung Sir, pasok na po kayo. Ito pa lang si Kuya, matagal ng EPS dito, pero hindi na na-renew yung contract niya. Ayun. Sa nakakalungkot na sitwasyon, umuwi na siya. Pero nung gusto niya na bumalik, matanda na. Ano nang ginagawa niya? Security guard dun sa entrance ng airport Pero ngayon ko lang nalaman, matagal ko daw siya nakakasama dito sa basketballan. Ngayon, sir, nakikita ko yung vlog mo, nagpo-promote po kayo ng study and work. Paano po ba yan? Dati nung pumunta ako sa basketball, hindi mo ko pinapansin Ngayon, sir, paano po ba yung... Ibig sabihin, noong time na yun, hindi pa ako mahalaga sa kanya. Maybe, some people, ikaw mahalaga para sa kanya. But for some people, hindi ka mahalaga sa kanila. Tama po ba? For example, para sa akin ngayon, ang mahalaga sa akin, yung asawa ko. Yung anak ko. Pero later, pwede rin maging mahalaga sa akin si Brother Vincent. Kasi siya, marunong siya mag-drive. Paano kung na-aksidente ako, hindi na ako pwede mag-drive? Kailangan ko O ngayon, dahil hindi pa ako nangangailangan, para sa akin yung halaga niya, 0. Pero kung ako ma-aksidente, hindi na ako makapag-drive, ang halaga niya sa akin, 100%. Naintindihan niyo? Brother Vincent, pwede mo ba ako pag-drive ngayon? Pag-isipan ko man na, Pastor. Depende kung okay yung mensahe mo ngayon, titingnan ko muna, i-judge ko muna kung matatouch yung puso ko dyan. Sige, pagdadrive kita. Baka, brother, sige na, brother, tulungan mo ko pag... Malay natin, naintindihan po ba? Yung halaga ay, lahat ay mahalaga. Pero hindi lang natin nakikita. It means tayo ay nabulag. Sister Jujubi, ano kayang halaga ni Sister Juby? Hindi naman mahalaga yan sa akin Pero para sa asawa niya, mahalaga kayo hindi. Kasi yung asawa po ni Sister Juby, hindi po siya Christian Every time we go there and doing Bible study, Pastor, meron po akong isang request. Yes, what is your request? Sana po wag na kayo mag-Bible study dito. Bakit naman? Hindi ako naniniwala sa Diyos kasi ganito. Later, nung na-aksidente tapos nagkasakit si Sister Juby, Pastor, pwede ba tayo mag-Bible study dito sa amin? Dati sabi mo sa akin, ayaw mo mag-Bible study. Pastor, kasi yung asawa ko ngayon, sobra na po siyang nalulungkot ngayon kasi ganito, ganyan. Kailangan niya na po ng salita. Punta po kayo dito. Agad na po ba? Okay po. Natin yung asawa niya pagka pupunta sa church. Ikaw na lang dyan pupunta. Pero ngayon, sige, sama na rin ako. Amen. Hindi pa sa mama, Pastor. Baka Hindi pa sa baba. Konti na lang. Konti na lang, madali. Konti na lang. Naiintindihan po ninyo. Kasi nakita niyo yung halaga Nalaman niyo yung halaga. Para pala sa buhay ni sister, kailangan na meron siyang, community, fellowship. Kasi once na ako ay, ano po bang tawag dito? Kumbaga, nakulong. Ano po ba yung ibang term nun? Na-isolate. Ngayon, yun yung nakakalungkot Wala kang kausap, wala ka makapagbahagi ng salita mo, ng puso mo, fellowship, hindi ka nakakarinig.
Kung ano, once you are isolated, madedepress hanggang sa, naintindihan po ninyo? Nalaman ng asawa niya, yung asawa ko pala ang buhay niya ay, hindi lang pala ang pagmamahal ko. Kailangan din pala ng pagmamahal ng Diyos. Sige, punta ka na sa church makinig ka na doon Honey, punta ka ng church. Sige, honey, gusto mo hatid ba kita? Hindi, okay lang. Nagbabago yung puso Kailan? Pagka nakita nila yung halaga. Amen? Si Sister Taya, nung pumunta ko sa lugar nila, sa Davao. Kasi malapit na po matapos yung, volunteer. Hanggang ngayong, August. Nung na-meet ako nung nanay niya, Pastor, si Taya, huwag niya na pong pabalikin dito. Diyan na lang po siya sa inyo. Kasi nakikita ko po pagka nito si Tea, wala po siyang future dito Pero pagka andyan po siya sa kamay ng Diyos. Sana po, Pastor, yung Koreano po, Pastor ano po ibig sabihin po na, Pastor? Hindi po, Pastor, basta ang ibig sabihin, sa Korea lang po siya dyan, Pastor Okay po. Nadulas lang po yung O sa likod. Sa Korea po siya, Pastor. Sige po, wag po kaya mag-alala. Naintindihan po natin. Kaya, pati yung asawa po ni Sister Jessa, nasaan na po siya? Nanyan siya. Yung asawa po ni Sister Jessa, every time na pupunta sa church, ano yung ginagawa niya? Dati nagbo-volunteer sa parking. No? Ano yung task niya sa church, nagpa-parking Dito po. Ganun yung trabaho niya. Ngayon, brother, mag-parking ka. Hindi, kailangan ko pumunta sa Philippine Church. Saan ka ngayon? Hindi na siya tiyatawag doon. So dati, nagbo-volunteer siya ng parking ngayon. Dito na siya nagbo-volunteer sa atin. Dati, sobrang nainip yung buhay niya. Pero, dahil sa asawa ko, ako ngayon ay manasusulit yung oras. Kaya sobrang masaya ngayon yung asawa niya, pati si Sister Jessa. Naintindihan niyo po ba? Next, tignan po natin. Yung PPT po natin, basahin ko po, PPT po natin Meron po kayo niyan, PPT County, para po sa atin. Yeah. Why? Hearing the word is not the same as entering the feast. Hindi ibig sabihin narinig mo na yung salita tsaka ka papasok. Yung salita ng Diyos, lahat meron sa atin Amen? When Jesus died at the cross, hindi naman, sige, yung kasalanan lang ng mga Pilipino, kukunin ko yung mga Koreano, hindi. Wala naman pong ganun. Lahat ng tao, nilinis ng Panginoon. Amen? Yung kaligtasan ng Panginoon ay para sa lahat. Meron mga nagsasabi yung kaligtasan ng Diyos ay hindi para sa lahat. Hindi. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, para sa lahat. Pero, hindi lahat tumatanggap. Amen? Yung kaligtasan ng Diyos, ibinigay na lahat. Pero hindi ibig sabihin na niligtas ng Diyos lahat ng tao, yung lahat ng tao ay ligtas. Yung mga tao na tumatanggap lang sa Panginoon ang pwede makatanggap ng kaligtasan. Amen? Yes. That's why, in the book of James, it says, faith without work is dead. Ano bang ibig sabihin? Nakakarinig ka ng salita, but if you don't work out, ano bang ibig sabihin ng if you don't work out? Narinig mo yung salita, pero kung hindi po nitanggap, paano mangyayari yung kaligtasan sa'yo? Lahat ng pagkain, hinihanda ko na dito, kain po kayo Pastor, thank you po, busog pa po ako, next time na lang po kakain. Kung ano, paano mo matitikman yung pagkain kung hindi mo ipapasok sa bibig mo? Kahit na meron masarap na pagkain dyan, nakahanda na lahat ng pagkain dyan, kung hindi ka susubo, matitikman mo hindi? No. Hindi ibig sabihin na walang pagkain. Merong pagkain, pero dahil hindi ko lang alam. Alam po ninyo, first time po ako sumakay ng aeroplano, pagsakay ko po ng aeroplano, nanay ko, tatay ko, ako, wala pa yung kapatid ko. Kasi yung sinakyan po namin, first time po namin nakano po kami, Asiana, sana all. Kayo, ano po ba yung sinasakyan nyo? Merong Cebu, Philippine, ano pa? AirAsia. Pinakaayaw ko po yung AirAsia, sorry po Kasi, pero, marami kami partnership with the AirAsia, pero there are some reasons. Philippine Airline, syempre may Philippine, gusto ng mga Pilipino yun. Philippine Airline. Maganda yung service sa Philippine Airline kasi lagi merong 20 kilos free baggage. Asiana Airline, lagi din merong baggage pero hindi 20 kilos, 15 kilos, pero laging may kasamang pagkain. Ngayon,
Sa loob na kami ng eroplano, Sir, ano pong gusto nyo? Chicken or beef? Eh, tatanungin po kayo, di ba? Natanong din po kayo. Si tatay ko, ako chicken. Yung nanay ko, ikaw, ano pong gusto nyo? Ha? Okay lang po. Kaya nung pagbaba po namin sa eroplano, gutom na gutom yung nanay ko. Sabi ng tatay ko, bakit hindi ka kumain kanina? Wala akong pera eh. Anong walang pera? Libre lang yun eh. Ay, ganun ba? Akala niya may bayad kaya hindi siya kumain. Kaya, hindi ibig sabihin na andyan dyan, lahat ng pagkain andyan dyan eh. Hindi niya alam na libre pala yun. Hindi siya nakatikim. Ibig sabihin, hindi kasalanan na dahil walang pagkain. Kasalanan na hindi na po ninyo. God has prepared everything. Pero hindi lahat ng hinanda ng Diyos ay tumatanggap yung mga tao eh. Amen? Hindi ibig sabihin na nakarinig na salita, lahat sila ipapasok sa kapistahan. Ano po bang ibig sabihin? Hindi lahat ng nakarinig na salita ng Diyos ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Not everyone who heard the word, it means they will enter to the kingdom. But the word of God is already spread to all the people. But not everyone know the value. Sa harapan ni Hayon, bigyan nyo ng tinapay at saka pagkain. Parehas lang, di ba? Eh kung bigyan nyo ng tinapay at saka pera, magkaiba, di ba? Anong pipiliin? Pagkain, kasi yung anak ko mukhang pagkain eh. Puro pagkain lang. Sa kanya, yung mahalaga ay pagkain lang. Eh pagka binigay sa asawa ko, pagkain at saka pera, anong pipiliin? Yung asawa ka naman ay mukhang... Ay, hindi na. Hindi na po niya. Kaya, depende kung ano yung nalalaman mong halaga eh. Yun ang tatanggapin mo, yun ang kukunin mo. Pero actually, lahat ay ibinigay na sa atin. But not all of them know the value. They live once their need is met. Ibig sabihin, narinig nila yung salita, pero bakit hindi sila tumatagal sa loob ng iglesia? Bakit hindi sila tumatagal sa loob ng Diyos? Kasi nakuha na nila yung gusto nila. Ibig sabihin, ang hanap pala nila dito ay, hindi yung gusto ng Diyos, kundi yung gusto ko. Hindi pala ako andi dito, ibig sabihin, pumasok sila sa kapistahan, hindi dahil sa sila ay in-invite ng hari. Kasi meron silang gusto eh. Now, in this world, even if you follow what you need, what you want, you will never find satisfaction in this world. Bakit? Hindi pwedeng mapuno ang puso natin sa mga material na bagay dito sa mundo. Why? God made man to fulfill their heart with the heart of the Lord. Never we can fill our heart with the material thing. Yung pera, yung kayamanan, yung kasikatan. Lahat ng bagay dito sa mundo na to ay hindi pwedeng punuin ang puso natin. Yes, totoo po. Every time I mention you many times. Tignan nyo sila, Sir Manny Pacquiao. Diba, marami silang pera. Ang problema nila ngayon, hindi nila alam kung saan gagastusin. Totoo. Every time, kasi pumasok ko doon sa bahay nila, di ba? Laging may makakapal na ganitong pera. Yung mga nila. Ano po tawag? Hindi naman po alipin eh. Ano po tawag sa? Yung mga kasambahay. O naka-uniform sila eh. Parang Korean drama lang yung dating, naka-uniform. Tapos lahat sila, binibigyan, pagkatapos ng trabaho, meron nagbibigay sa kanila 1,000 eh, nakapila silang ganyan. Pipila ako sana dito eh, kaso hindi ako naka-uniform. Sayang. Kahit na maraming pera, yun din problema. Sino po sa inyo na problema kung saan gagastusin yung pera? Sana all. Mamaya huwag kayo mamoblema kasi malulutas po yung problema po ninyo. Anyways, nakuha na nila yung gusto nila, babay na. May mga ibang tao, sobrang bait, di ba sis? Best friend kayo. Mamaya-maya, wala na. Hindi ka na nakakausap. Bakit? Wala. Nakuha ko na yung gusto ko eh. Nakuha ko na yung benefit ko sa'yo eh. Ibig sabihin, wala ka na kinalaman sa kanya. Kaya wala ka nang hanapin sa kanya. Ito pala yung tao na pumunta sa kapistahan, hindi dahil sa kalooban ng hari. Dahil sa meron siyang sariling kalooban. Meron siyang hinahanap eh. Nung nakuha niya na yung gusto niya, yung hinahanap niya, wala na.
But the truth is, you can never, ever fulfill your heart with the things you see, you find in this world. Bakit? Hindi pwede mapuno yung puso natin dito sa mundo. Ang puso natin ay pwede lang mapuno sa puso ng Panginoon. Sa puso ng Diyos, sa salita ng Diyos, only the Word of God. Amen? Yun ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. They live. Ay, pares ng pala ito. Diyan. Hanapin ko po. I arrange. Because their heart is somewhere else. Ito number 1. Because their heart is somewhere else. Ibig sabihin, andito yung katawan ko, yung puso ko nasa iba. Pero bakit ako andito? Kasi sabi nila, punta daw ako dito. Kumbaga, nakikisama lang. Nakikibagay lang. Kumbaga, sa Korea, dunchi. Nakikiramdam ka lang. Kasi sabi niya, sige, sama na ako. But the truth is, your heart is in the other place. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, dito lang ako kasi parang napilitan lang. Kasi ganito, wala na akong ibang choice. Last option ko na ito kaya dito ako Naintindihan nyo? Pangalawa, kasi may kailangan ako Pangatlo, they don't build a relationship with God. Ibig sabihin, ang hanap nila, ang pakay nila, pang 1 time, pang 2 time. But what God wants is continuous relationship. Amen? Alam po ninyo, meron pong one-time contract and a lifetime contract. Ibig sabihin na one-time contract, pagka natapos na yung contract na yun, wala ka nang kinalaman sa kanya. But a lifetime contract is you have to continuously maintain the relationship. Recently, meron pong naging trending sa Philippines. Baka kilala niyo po yun, nakatanggap ng lifetime fuel. Hindi niyo po kilala. Ay, nagbabarbell. Hindi po nagbabarbell, nagbabuhan. Yung Gold Olympic. Ano ba pangalan? Heidelin. Pero bakit? Di ba yung contract nila, lifetime contract, di ba? Pero bakit hindi natuloy ng lifetime? Hindi dahil sa crisis. Hindi. Kasi you had another partner. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, if you are in this relationship, dito lang paano kung nagkaroon ka ng iba? Magugustuhan ba dito? No. Halimbawa, Sister Juby, meron kang partner. Tapos mamaya malalaman mo may iba din para partner. Matutuwa ko, hindi. Kaya hindi matutuloy yung relasyon. Naiintindihan po ba natin? Yung gusto ng Panginoon sa atin ay hindi isa, dalawa na contract. What God wants to us is to build the relationship. Bakit? Ang relationship ay continuous Amen? If I want to continue this relationship, there should be no any other thing na pwedeng pumagitan dito Hindi ko rin pwedeng gawin na, hayaan mo ba na may mangyari na makasira ng relasyon ninyo? Hindi. Tama po ba? Kung ito ay ikakasira ng relasyon namin, hindi ko pwedeng gawin. Amen? Halimbawa ngayon, meron po tayong student sa Gimchon. Although, walang literal na contract sa papel. Pero there is a mutual understanding wherein, sige, we're going to help you ganito. Pasa ka dito sa Korea, makaka-aral ka dito, makakapagtrabaho ka dito. But there are some, once they're already in Korea, bye-bye na. May pupunta na ako dito doon na ako. Hanggang kasi para maging legal, kailangan continuous yung visa every 6 months. Pero hindi lang po dito sa school, napakadami mga school. Once they're already in Korea, what they do is, they go talk and text. Pagka nag-talk and text na sila, tuloy-tuloy na sila sa Korea. Ibig sabihin, literal na ginawang bridge itong opportunity para makapunta sa Korea. Naintindihan po ninyo? Ibig sabihin, they cannot maintain this relationship kasi itong school, mabablacklist na Itong tao, magpe-penalty na, illegal na, wala na yung relationship. Naintindihan po natin? Now, if I want to continue this relationship, kailangan wala akong penalty. Kailangan wala akong violation. Ganun din sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay relasyon He wants to continuously build this relationship.
Pero ako, ang hanap ko ay kung ano yung gusto ko. Kung ano yung kailangan ko. Nung na-fulfill ko na, nakuha ko na yung gusto ko eh. Babay na. Naintindihan nyo? May mga iba, hindi ko alam, sa business partner man yan, sa mag-asawa man yan, sa magjowa man yan, dahil nakuha ko na yung gusto ko sa'yo, babay na. They benefit. Now, since nakuha na yung benefit, wala nang kinalaman eh. Yun ay hindi relationship, kundi one-time contract, two-time contract. Amen po ba? Next. God has already prepared something valuable. Ibig sabihin, yung tadhana natin, meron ng patutunguhan. The ending of our life, yung buhay natin ay isang parang movie eh. Oh, speaking of movie, eto, meron po ba kayong kakilalang marunong mag-violin? Kasi, etong isa kong kaibigan, ano po siya, agency ng Korean drama extra movie. Alam niyo ibig sabihin nun? Ibig sabihin, siya yung kumukuha ng mga extra-extra. Nagkataon, itong kumukuha ng extra-extra, Pinoy. Pastor, baka may mga miyembro, kasi church to po tayo, di ba? Nakikita niya. Umatin ng ilang beses ng kantata, nakikita. Pastor, baka meron pong foreigner dyan sa inyo. Marami po. Yung marunong pong mag-violin, meron po. Yung foreigner po, pastor, meron po. Baka pwede niyo pong ipakilala sa akin. Bakit po? Ano po meron? Meron po kasing ganitong Korean drama na mag-extra po sila. Ano po gagawin? Tutugtog lang po sila, mga ilang segundo lang po, pastor. Ganun po ba? Magkano ba bibigay dyan? 400,000 po, pastor. Ganun ba? Opo, pastor. 2 araw po, pastor. Magkano yung pagka-2 araw? 800. Buti na lang, may kakilala ko, 1, 2, 3. Baka may kakilala po kayo. Dapat yung marunong po talaga. Dapat may violin, dapat tumutugtog. Kilala niyo po si Pastor Jun. Meron nakakilala, meron hindi. Ano po, ate, may kakilala po ako, pero Korean citizen po siya, baka pwede. Hindi po pwede, Pastor. Foreigner po dapat eh. Tignan niyo po yung mukha. Mukhang Pilipino. Pwede yan, sige, pasok niyo po yan. Kasi mukhang po. Baka po may kakilala po. So, speaking of movie, our life is like a movie. Sister Jessa, tapos na po yung kwentuhan natin. Dito na po tayo. Our life is like a movie. Pero yung ending ng buhay natin ay, meron nang inihanda yung Panginoon sa atin eh. Amen? We just have to know, yung ending ng buhay natin ay, napakahalaga. What God has prepared for us is the kingdom of heaven. What God has prepared for us is yung piging ng kasalan. Meron ng piyesta, meron ng pagkain, meron ng masasarap. Ano pong gusto nyo? Pansit. Meron na dyan pansit. Ano pa gusto nyo? Spaghetti. Meron na spaghetti. Merong lechon. Merong lahat andyan na. Pero tayo, anong ginagawa natin? Hinahanap-hanap natin sa buhay natin. But the truth and the conclusion of our life is already prepared. We don't have to find. We just have to wait. Amen? Hindi natin kailangan hanapin. Bakit? Hinanda na ng Diyos eh. Pero hindi ko lang nakikita. Bakit? Hindi ko alam yung halaga. Kaya habang hindi ko alam yung halaga, yung buhay ko ay parang bulag na kumakapa, nadadapa, natitisod na, hinahanap ko saan ba yung patutunguhan ko. Pero yung ending ng buhay ko ay, ano daw? The issue is not God hasn't given enough. Ibig sabihin, yung bigay ng Diyos sa atin ay hindi kulang. The problem is that people don't recognize dapat. Hindi lang po natin alam yung halaga. Yung bigay ng Diyos sa atin ay sapat na. Actually, hindi sapat. Sobra na. Pero hindi ko lang nakikita kasi hindi ko alam yung halaga. Kaya ano ba yung ginagawa ng Panginoon sa atin? Ang ginagawa ng Diyos sa atin ay, hindi niya pinupuno ng pagkapala. Binubuksan niya yung ating mata na para makita mo yung halaga na inihanda ng Diyos. Meron ng piyesta eh. Meron ng kapistahan eh. Yung ginawa ni Jesus para sa atin, sobra na. Amen? What Jesus did for us, sobra na. Sapat na. Ano mang ginawa ni Jesus? Niligtas niya lahat ng ating mga kasalanan. Hinanda niya lahat ng bagay para tayo ay pagka humarap sa harapan ng Panginoon ay walang pagkukulang kahit isa, kahit konti. It means we are already perfected. That's why we are confident when we stand in front of the Lord, we are confident, ako po ay matuwid. Ako po ay malinis. Bakit?
ito po yung ginawa ng Diyos sa akin. Ito po yung pangako ng Diyos sa akin. Habang ako ay meron ganito pananampalataya, as long as this faith is in me, if I stand in front of the Lord, meron akong assurance. Amen? Sabi ng kaibigan ko, ikaw, demonyo kilala kita eh. Ikaw, nung bata ka pa, alam ko na yung ugali mo. Anak ka pa naman, pastor, tapos ganyan ka. Yes. Maraming mga pwede magsabi-sabi, ikaw, ganito ka, ikaw. You know, what people will say to you is actually not important. Bakit? Sila ba yung judge? Hindi naman sila yung judge, pero sila yung mapanghusga. Tama po ba? Pero sino po ba yung pwedeng manghusga sa atin? Isa lang. Walang iba kundi yung Panginoon po natin. Ano po ba yung paghuhusga ng Panginoon sa atin? Ang judgment of the Lord for us is, it is finished. Yung kabayaran ng kasalanan natin ay, hinanda na ng Panginoon sa atin. Amen? Yes. Huwag niyo pong pansinin. Ito, mula bata pa lang. Pabida-bida ka talaga. Amen po ba? Yes. Next. Kailan po ba magsisimula itong pananampalataya? Faith begins when you hear the invitation, but it grows when you keep coming to the table. Ano po bang ibig sabihin? Hindi ibig sabihin, nakatikim na ako ng piyesta, nakakain na ako doon, okay na. Yun yung first step natin para tayo magkaroon ng pananampalataya. But what God wants from us is relationship. Amen po ba? Para mangyari itong relationship, hindi lang isang beses, dalawang beses, but we have to keep coming to the table, share the food, share the delicious food, fellowship, until we experience and encounter the works of God in our life. The presence of the Lord in our life. Amen? Hindi ibig sabihin, isang beses umatin na ako, kaya okay na. Hindi ibig sabihin ako, nagabuloy naman ako, okay na. Ako, gumawa naman ako ng mabuti, okay na. No, God is not looking one-time, two-time contract. Amen? What God is looking for us is a lifetime contract. Kung gano'n, bakit po natin gagawin yung mga bagay na ikakasakit ng Panginoon? Ikakalungkot ng Panginoon? Alam po ninyo, ako rin, ilang beses. Every time I think in front of the Lord, kung gagawin ko tong bagay na to, hindi ba kaya malulungkot ang Panginoon? Kaya, when I started this online Korean class, every time I start, parang sa puso ko, parang may kulang. Ano ba tong kulang? Kulang. Walang salita ng Diyos. Hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos. Amen? So every time, whatever you do, sabi ng Panginoon, whatever you do for the glory of God. Kumain ka man, maligo ka man, o magtrabaho ka man, we do it to glory our Lord. Pero kung yung ginagawa ko ay, hindi para sa Panginoon, para sa aking sariling sikap, para sa aking sariling pamilya, do you think God will be happy? No. What God wants from us is a relationship with God. Amen? Yes. Kaya syempre, may trabaho man ako, may pinagkakabalaan man ako, huwag po natin kalimutan, ako rin pala ay in relationship with God. Ano ba ang gusto ng Diyos sa akin? We have to keep coming to the feast of the Lord. We have to keep coming to the table wherein God has prepared everything. I-enjoy mo mga pagkain na ito. Amen. Next. Last na lang. What's the story and the message of this Matthew chapter 22? Una, God's want to gisingin tayo eh. Why? Kasi unang step, hindi pa natin alam eh. We're not yet sure of what we are doing. Kaya una, many people don't respond simply. Atin po kayo, join po kayo. Hindi po sila agad umaatin. Bakit? Kasi hindi pa nila alam eh. So ang una, they don't feel personally invited. Kaya nga pala kahapon, sabi ko, atin po kayo, meron po tayong gender reveal meron po tayong ganito. No. We have to first let them know personally. Kaya, kung may mga kaibigan kayo, kapatid kayo, pamilya po kayo, you invite them personally. You let them witness that God is using you for the glory of God. Ganitong paraan, ganitong gawain. Let them know personally. Amen? Next. Value of the feast. If people don't see the value, they won't come. Tama o hindi? Kung hindi nila alam yung halaga, bakit nila bibigyan ng oras? Kaya ipakita mo natin, ano ba yung halaga dyan? They have to know, sige, ano ba yung benefit ko pagka andyan ako? O sige, pagka ininim ko yung calamansi juice,
Ano yan? Maganda yan sa detox. Lahat ng mga masasamang ano sa loob ng katawan mo, matatanggal yan ng ganito. Una, hindi ko alam, but after the training, after the orientation, kaya pala kailangan ko ng mag-detox na ganito. Kailangan ko pa, naiintindihan po. If they know, una, etong halaga, ganito. Kung ganon, kailangan ko bigyan ng oras ha. Amen? Kaya tayo, not only in Sunday, during our Bible study, during our fellowship, discipleship, in everything we do, we have to have this continuous training, fellowship for what? Para malaman natin yung halaga. Amen? Diyan. Substitutes. Halimbawa, kanina sinabi po doon sa Matthew chapter 22, verse 4. Bakit hindi daw sila pupunta sa kapistahan? Kasi sa kanilang kalakal, sa kanilang lakad, sa kanilang business, sa kanilang ganito, meron silang iba't ibang mga purpose. Why they don't come in the feast. But it says, what is taking the place of God? What's the place of God? The day of the Lord. The event of the Lord. The thing that we do for the glory of God, what is taking place? Ano ba yung pumapalit? Ano ba yung mas nagiging mahalaga? Yung success, yung comfort, yung distractions. Ano ba? We have to know clearly. Kung alam ko na mas mahalaga pala itong value ng Panginoon, then I cannot replace this with any other thing. Okay po? And personal encounter, people don't change just by hearing. They change by experiencing. Amen po, hindi. Alam nyo, pagdating po sa sales, hindi po ako business, pero eto mga kasama ko, puro business kasi. Ito si Mikey Bay, puro pagka nag-uusap, Pastor, alam mo ganito. Kaya siya, pagka nag-share sa akin, business, hindi ako pwedeng magpatalo sa kanya. Ako, fellowship, brother. Hindi lang puro dapat business. Buti na lang wala po siya ngayon. Brother, hindi lang po dapat business. Bakit ka kumikita ng maraming pera? Kumikita ko ng maraming pera para marami ako mayabuloy. Amen. Dapat ganun yung mindset mo, brother. Kaya siya ngayon sobrang sipag eh. Siyempre, meron din for the personal growth and personal achievement. Pero yung pinaka-goal ko ay always should be the glory of God. Amen? Kaya, kunyari, may ginagawa siyang mga Korean product, cosmetic. Paano mo ibebenta yan? Kailangan, effective muna. Dapo ba? Dapat gumaganda yung kutis mo para maibenta mo. Kaya pagdating sa cosmetic, nakakabenta siya na marami. Pero pagdating sa hair, medyo mahirap mag-promote eh. Kasi, hindi pa kumakapal yung buhok eh. Paano ka magbebenta ng kasi yung hair niya, yung hair product is about hair loss. You have to experience first, proven and tested. Ito po, maganda po itong, kasi, ganun. Hindi pwede eh. Amen? Kaya ako rin, tingnan nyo, pag ganito, hindi nahalata eh. Ayoko talaga bumati. Gusto ko talaga sa Pilipinas lang. Ganun. Okay lang, sa Korea, kailangan ko mag-bound down eh. Makikita na yung madi-discover nila eh, di ba? Kaya, annyeonghaseyo. Hindi mo na pwede yun. Yes. How can you sell the product if it's not effective to you? So, kailangan, ako muna, ma-experience ko muna. Ay, maganda po ito. If they see you're changing, wow, pumuputi na. Kasi nagulat ako kay Kuya. Kuya, Koreano ka ba? Bakit ang puti mo? Pastor, lotion lang po yan. Anong lotion ba yung gamit mo? Matry nga, baka ako rin ay pwedeng pumuti dyan sa ginagamit ko. Naintindihan po ninyo? Doon, unti-unti, first step, second step. Nung na-experience ko, nagbago merong effect sige, isa pa, dalawa pa. Hanggang sa ako ay pwede magkaroon ng tiwala. Ganun din sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin naririnig ko, okay na. Hindi ibig sabihin naririnig ko yung salita ng Diyos, okay na. I have to encounter the Word of God in my life. So, another prayer is, we have to pray. Narinig ko na yung salita ng Diyos. Mahalaga pala yung salita ng Diyos. And this is how God is guiding me and blessing me. But how can I know? How can I preach? How can I witness if I don't encounter it by myself? Tama po ba? Sabi nila,
Preach what you practice. Pero kung yung salita at saka sa gawa magkaiba, maniniwala ba sila o hindi? Hindi. Ito po, napakasarap po nito. Ito po, napakaano po nito. Pero nung natikman mo, hindi pala. Ito po, napakaganda ng shampoo nito. Pero yung sarili mo, hindi naman ganun. Pwede ba sila maniwala o hindi? That's why. Pero kung makikita nila sa buhay natin, ganito po ako binago ng Diyos. Ganito po ako ginabayan ng Diyos. Ganito po ako iningatan ng Diyos. That life itself is worth sharing to let them know what is the value of God. Amen? Alam niyo, diba, I always share. First, my testimony, how I met my wife and how we had our baby. Mamaya, second baby, malalaman din yun na. Sabi ko sa asawa ko, congratulations, kasi 3 na lang para makalima. Kasi 2 pa lang ngayon eh. Our goal is 5. 3 na lang. Pero, di ba nowadays, kailangan sabi nila, family planning, dapat ganito. Hindi madali magpalaki ng bata. Totoo po. Pero alam niyo, I can say and I can testify, wala akong kahit anong ginawa para sa pagpapalaki ng bata. I witnessed everything. All of this thing, yung Panginoon yung naggabay. Alam niyo, may award po yung anak ko sa school eh. Nag-aaral na po kasi yung Ori ni Jeep. Meron po siyang best award. May mga award kasi yung mga bata. Alam niyo po anong award ng anak ko? Siya. Most punctual. Alam niyo po kung bakit? Ni minsan wala pa siyang absent. Wala pa siyang absent sa school. Kasi yung ibang bata, absent sila kasi may sakit, kasi may ganito. Yung anak ko, kahit ngayon may sakit po yan eh, kahit kahapon. Pero tingnan niyo, masigla pa rin. Hindi po ba nakakapasalamat? Kasi kahit na lagi merong sakit, di ba, malusog, nakita niyo naman po, di ba? Siksik talaga yung katawan niya. Sobrang malusog. Kaya, isang pasasalamat ko, ito ay, ganito pala pinapalaki ng Diyos. Kaya wala akong, masabi kundi lahat ng ito ay pasasalamat sa Panginoon. Kung ako din, siksik eh. Tapos yung asawa ko din, siksik. Tapos yung anak din namin, siksik. Baka mahirap na mga anak sa pangalawa kasi so sobrang siksik. Baka yung pati yung nasa tiyan, siksik din. Naintindihan nyo? Paano nyo? Ako, I can share. Lahat kayo, pwede kayo magpastor. Masaya po yung buhay ng pastor. Maganda po yung buhay ng pastor. Tingnan nyo po, ganito. Kung hindi nyo nakikita yung masaya na yung buhay namin, medyo pwede nyo pagtudahan. Nakikita ko yung buhay ni pastor, mukhang mahirap yata eh. Parang hindi yata madali mabuhay ng ganyan. Kung ganon, wala ka na pananampalataya nakikita nyo. Na, kahit na alam nyo maganda yung salita ng Diyos, pero how you will be attracted if you cannot see any witness. Amen? Sa akin din. There is already first love, first encounter of God in our life. Ano po yun? Yung kaligtasan ng Diyos. Then, 1 time, 2 time, tuloy-tuloy, gusto tayong gabayan ng Diyos. Para makita natin, masaksiyan natin yung halaga ng Panginoon. Ganito tayo, inihanda niya lahat ng mga bagay na pangailangan para sa atin. Kahapon, meron pong isang balita na dumating yung bahay po ng biyanan. Tama po ba? Biyanan? Pamilya ng asawa ko is biyanan po ba? Yung bahay po nila ay nasunog eh. Yung bahay nila nasa bundok. Yung buong bundok nasunog eh. Pero, sila lang. Yung loob ng bahay walang nasunog. Hanggang sa labas lang. Pati yung pamilya ko, ganito pala iniingatan. O lahat ng bagay ay pwedeng maging pasasalamat sa akin eh. Yes, sa ating buhay din. Malit na bagay, malaking bagay, if we stand and live in front of the Lord, lahat ay pwede nating i-glorify sa Panginoon. We can see and we can testify. Ganito po ako iniingatan ng Diyos. Ganito po ako ginagabayan ng Diyos. Ganito po ako iniingatan ng Diyos. Amen. Yes. Sister Juby, gano'n po ba kayo iniingatan ng Diyos? Yes. Lahat po tayo, gano'n po tayo. Kaya kung meron ganong Diyos na gumagabay, nag-iingat, nagpapala sa akin,
Paano hindi ko kayang ibigay yung oras ko para sa Diyos? Paano hindi ko kayang ibigay yung meron sa akin para sa Diyos? Kung ganito kabuti yung Diyos sa akin. Amen. Kaya, naway lahat po tayo. Sa oras po tayo. Meron pa po ba next? Pwede po ba natin basahin? Yes. Always God is calling us. Always God is inviting us. Ako lang yung nagre-reject. Naintindihan niyo? But God never reject us. Amen? Lagi tayo nagre-reject, lagi tayo nagre-refuse. Pero tignan po ninyo, yung Panginoon, never siya nag-reject sa atin. Kaya, faith begins when you hear the invitation. Pero ano sabi? But it grows when you keep coming to the labor. When you keep coming to the works of the Lord. When we experience the works of the Lord, doon pwedeng lumago ang ating pananampalataya. Amen?